What's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Kamusta ka? Si Mima mga kabayan, totoong dinumog ninyo naman sa comment. Nakita ko mga kabayan yung comment ninyo mga pa-TikTok, Facebook, dito rin sa YouTube channel natin. Ang daming galit kay Mima. Ano kaya ang magiging kabanata nito? Magdi-delete kaya ito ng video? Sa palagay ninyo mga kabayan, atakihin mo ba naman si Marcoleta, si Congressman Marcoleta? At palalabasin nyo pa na si Congressman Marcoleta ay mahina kasi nawala na sa survey, no? Hindi na number 1, mga kabayan. Survey ninyo yan Sino bang magna number 1 sa inyong sariling survey? At saka kita naman mga kabayan kung gaano karami ang mga Pilipino na may gusto na maging senador si Congressman Marcoleta. At saka pangalawa mga kabayan, kita ninyo sa dami ng miyembro ng INC mga kabayan. Maliban sa INC, hindi lang mga kaiglesia ni Cristo mga kabayan ang may gusto kay Congressman Marcoleta. Tapos sinisiraan ninyo yung tao na bukod tanging mga kabayan na yan yung matigas, no? Na nandyan sa Congress, na tinanggal nga nila sa posisyon. Ang daming posisyon na hinahawakan komite ni Congressman Marcoleta, bigla ninyong tinanggal kasi nga sagabal sa inyong mga plano. At pangalawa mga kabayan, yan yung utos, 'di ba? Pag may utos kasi mga kabayan, wala tayong magagawa, no? At saka sweldo may sweldo mga kabayan kaya yung mga yan tuloy yung paninira sa dyan kay Congressman Marcoleta, sa mga Duterte at sa mga supporters ng mga Duterte mga kabayan. Pagdating sa mga social media, nako mga kabayan, kung mapapansin ninyo, yung mga nagti-TikTok sa Pilipinas, bigla na lang nawawala mga kabayan yung kanilang TikTok account, yung mga video na baban, nare-report. So anyway, pakinggan muna natin tong si Manong Ted, kasi ito si Manong Ted pala ay kinalat mga kabayan na si Manong Ted ay may death threat kaya daw biglang nawala. Ngayon pakinggan muna natin kung ano baga mga kabayan ang totoong nangyari, kasi tayo mga kabayan hindi naglabas ng video patungkol dito kay Manong Ted, no? Kasi wala tayong idea, no? Mahirap kasi mga kabayan na bigla-bigla lang tayong makikisali dyan sa usapan na yan na hindi naman natin alam kung ano ba ang totoong nangyari, no? So, pakinggan muna natin mga kabayan. Ay naku, na-miss ka naming lahat. As in, lahat ng mga comment section dito ang sinasabi nila, nasan si Manong Ted? Ibalik si Manong Ted. Meron pa akong ang dami nagpasa sa akin ng mga link na ano mo ba, Direct Grace? Ted Filon, pinatahimik na. Ito mga kabayan, kumakalat to kasi dyan sa social media. Itong si Manong Ted, kita mo, title pa lang, Manong Ted, pinatahimik na. Di fake news mga kabayan. Meron pang isa, Ted Filon, nagurgur na ba? Yan. Ito mga kabayan, sa TikTok nakita ko to, si Manong Ted, nagurgur na ba? Mga title no? May ganun pa. Yun nga tanong nila dito. Ted Filon, may death threat. Ted Filon, pinatanggal na. Dami. Sobra. Opo. First day pa lang yun first day. Ito pang pinaka-exciting nung napanood ko. Ano? DJ Chacha nagkakautal-utal. Alam niyo mga kabayan, ito kasi mga kabayan ay talagang ginawa nila, no? Nakakita kasi ng butas mga kabayan para yung mga vlogger, no? Or yung mga vlogger na sumusuporta sa sinusuportahan natin ay ma-mislead, no mga kabayan. Meron kasi mga kabayan na nag-post, no, ng si Manong Ted daw kaya daw nawala mga kabayan diyan sa kanyang programa ay meron daw death threat, no, at pinatatahimik na. Ngayon mga kabayan, yung ilan, no, ay na-adapt yung post na yon. Kaya marami mga kabayan na na-mislead. Kaya mga kabayan, mahirap kasi mga kabayan pagka hindi mo alam kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Katulad niya, nagbakasyon lang yung tao ay ginawa na ng kwento na sinasabi ay pinatahimik na, nagurgur na. Mga content ba mga kabayan na masasabi nating talagang kumbagay parang paninira, no? O kumbaga parang magkaroon ng views, gano'n. So tayo mga kabayan, hindi naman tayo gano'n, no? Gusto rin natin ng malaking views, pero yung sa matinong paraan mga kabayan, yung tama yung ating ilalabas. So pakinggan pa natin, no? Napanood nyo? DJ Chacha nagkakautal
utal-utal sa Tama. pagpapaliwanag kung nasa si Ted Filon. Siya na ba ang susunod? Napanood niyo? Kaya nagpaalam na ako sa kanila. Sabi ko, baka naman pag ako'y nawala, sabi niyo, ako naman ang nagurgur, ha? Hindi kasi, Sabi ko, ang hindi daw daming- kasi sila sanay na wala ka. Sabi ko, ganito na ba ako ka-importanting tao na ako ang content ng mga vlog ninyo? Oo. Sure ako pag ako nawala naman ako, wala namang nag-content eh. Oo. Tsaka daan-daan libo ang views. Ay, 500,000 na. Oo. Yung iba, 500,000, 600. Pinagkakitaan ka talaga. Tapos meron pa dito yung pinakabago. Dapat pala mga kabayan, nag-upload din tayo dito at nang tayo kumita rin dito kay Manong Ted, ano. Pero ito ngayon siguro mga kabayan, tayo kikita dito kay Manong Ted ay sa pagbabalik niya mga kabayan ay sinasabi nito mga nagpakalat ng video na si Manong Ted ay nagurgor o na nagkaroon ng death threat, tinanggal na mga kabayan. Parang si Mima lang din eh, ano, si Mima. Yung pinakabago ko sa iyo, anong title na pinakabago ko sa iyo na ipadala kahapon? Oo. Yun nandun sa GC. Oo. Anong title? Ang title dito, nung isang ipinadala, ang dami kasi nito. Anong Pero title dun mo? sa isang pinadala mo, asan na? Tagal, ha? Teka, ang dami nito. Ang tagal, ha? Napakatagal, ha? Nasa yung title nun. Oo, Ito. napakatagal, ha? Mahaba-haba itong ayan, tinakot nga ba? Bakit wala sa show? Tas may picture mo. Ayan may picture. Napakatindi mga kabayan ng mga lumabas na video dito, no, kay Manong Ted na to. At ako mga kabayan eh nadala din, pero hindi tayo nakagawa ng reaction video diyan sa pagpapahinga ni Manong Ted, no. At yan ay nagbakasyon kasi mga kabayan. Sabi kahapon ni DJ Chacha. At syempre mga kabayan, pakinggan naman natin, no, itong balita patungkol dito sa IMF, no, sa International Monetary Fund, patungkol dyan sa Land Bank, no, mga kabayan. At mapapansin nyo dito talagang mga kabayan, grabe ang manipulasyon ni Bongit, no, patungkol dyan sa pera. Ito mga kabayan, pakinggan natin tong sa IMF naman, no, mga kabayan. May babala ang International Monetary Fund. Nalagay umano sa alanganin ng Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion pesos para sa Maharlika Investment Fund. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Nanawagan ng International Monetary Fund para sa agarang capital restoration ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Ito'y matapos maglaan ng 50 billion pesos ang Land Bank at 25 billion pesos ang DBP sa Maharlika Investment Fund. Ayon Ito mga kabayan, no, itong Maharlika Investment Fund na to ay bukod tanging, no, bukod tanging mga kabayan na sa pamumuno ni Bongit, no, ng kanyang administrasyon, bigla tayo nagkaroon ng investment, no, na nandyan yung bansa natin mga kabayan, baon sa utang. Ganyan mag-isip mga kabayan, aring ating Pangulo. Akalain mo mga kabayan, nakuha nilang mag-invest sa kabila ng kaliwat kanan ang pangungutang nila. Saka nakakita nun mga kabayan, kumbaga wala ka nang income, nakuha mo pang mag-invest para mga kabayan. Ano kang balita ninyo dyan sa dyan sa Maharlika Investment Fund na yan? Meron na ba mga kabayan kita? O baka nasa bulsa na mga kabayan in-invest? Baka lang mga kabayan, ha? Hindi natin sinasabi na binulsa na nila, pero wala tayong balita mga kabayan kung nasa na napunta ang pera na yan. Isipin ninyo, sinong maapektuhan dito mga kabayan sa nangyayari ngayon sa kapital, no, ng Land Bank at saka ng DBP. Di ba dyan mga kabayan nang gagaling ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno? Dyan sumusweldo ang mga police, army, navy, lahat na mga kabayan. Dyan sumusweldo sa Land Bank kasi government bank yan mga kabayan. Ay kung ganyan ang nangyayari, no, hindi bumababa mga kabayan, maapektuhan dyan yung mga nag-a-apply ng loan, diba? Makakaltasan mga kabayan kasi hindi kayang punduan, no, kulang na ang kapital diba mga kabayan? Sus Mario Josep, ganyan mag-isip ang ating napakagaling na Pangulo pagdating, no, kung paano mamanipulahin ang pera. Ganyan ang administrasyon na to. At saka kita ninyo, bukod tangi lang mga kabayan, bukod tanging ang bansa natin na nagkaroon ng ganto na pag-iisip na bigla kang magkakaroon ng Maharlika Investment Fund.
na kung saan katulad yan, mangungutang na naman mga kabayan ng 600 plus billion, no? Ngayon darating na 2025 ay saan na naman kaya mga kabayan gagamitin yon? Ang katwiran nila at palusot nila mga kabayan, dahil daw tumataas, no, yung gastos ng ating bansa. Na while mga kabayan, yung 2025 na budget, no, na pipirmahan nila at inaprubahan nila mga kabayan, ay uutangin doon sa international sa mga kabayan, sa World Bank ay trilyon na naman mga kabayan. 1.4 trillion ang uutangin na naman nila. Sino mga kabayan na magbabayad noon? Wala namang income. Ang katwiran ng mga kabayan ay tumataas ang gastos. San mga kabayan gumagastos? Wala naman tayong nakikita na kumbagay remarkable, no, na project ng gobyerno. Nandiyan puro kaltas nga mga kabayan, puro insertion, matinong kalsada ginigiba. Kita mo yan. Tapos ngayon mga kabayan, itong panawagan na to ng IMF na ayusin, no, yung kapital ng Land Bank at saka ng DBP. Kasi mahirap mga kabayan pag kaya nang nalugso, no. Kawawa ang mga empleyado. Kawawa ang empleyado mga kabayan. Sos Mario Joseph, Ginoong Garapon. Ganyan silang dumali, no mga kabayan. Kaya sabi ko nga mga kabayan, ako'y naiinip na, no? Naiinip na ako na mag 2025. At pagpasok ng 2025, dapat ay mapalitan na si Bungit mga kabayan. Dapat ay mapalitan na kasi palubog ng bansa natin. At tayo mga kabayan, ang magiging collateral niyan. Tayong mga Pilipino ang magiging collateral ng administrasyon ni Bungit. Kaya tandaan nyo yan mga kabayan. Pagka hindi pa yan napalitan, wari ko yung anak mo, yung magiging anak nun, at yung magiging anak nun ay magiging collateral pa rin, no, na magbabayad dyan sa mga pinag-uutang ni Bungit na wala naman tayong nakikita kung ano ba yung kanilang naging proyekto na masasabi nating remarkable katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya tayo mga kabayan na natuto kung ano ba dapat mga kabayan ang trabaho ng mga empleyado sa gobyerno. Kasi nag-set ng standard si Pangulong Duterte kung paano mamuno, no, ang isang pangulo, paano mamuno ang isang empleyado ng gobyerno. 'Di ba? Nakita kasi natin mga kabayan kung paano gawin ni Pangulong Duterte yung trabaho bilang isang empleyado ng gobyerno. Kaya mahirap mga kabayan na tatapatan ni Bungit yon at saka ng kanyang mga koronis. Kasi doon pinakita ni Pangulong Duterte na kahit siya ay presidente, empleyado lang siya natin mga kabayan. Yung mga yan, empleyado lang natin kasi sumusweldo yan galing sa tax ng taong bayan. Kaya mga kabayan, mag-isip-isip na tayo, no? Hindi yung tayo ay tutulog-tulog dito na para tayo ay walang pakialam sa nangyayari sa gobyerno. Apektado tayo mga kabayan dahil pagtaas ng bilihin, dahil yung mga walang ginagawa dyan, puro kurap lang ng kurap mga kabayan, yung ayuda, ginawa ng pambili ng boto, ay kawawa tayo mga kabayan. Kaya dapat ay matuto na tayo mga kabayan. Ngayon darating na midterm election, kilalanin natin ang mabuti kung sino ba yung matino mga kabayan na kandidato. Hindi yung porke idol, porke kilalang tao, ay yun na mga kabayan ang iboboto natin. Dapat doon sa marunong mga kabayan at may malasakit, yung matino mga kabayan. So syempre, kita kayo sa susunod na video mga kabayan. Medyo humaba na tayo dito. Ingat kayo palagi at God bless sa inyo. Advance Happy New Year mga kabayan.